Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, December 21, 2025. Makikita natin sa ating latest satellite images, wala po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero makikita nyo pa rin yung makaulapan na magdadala ng mga pag-ulan. Ito po ay dulot ng easterlies sa malaking bahagi dito sa may eastern section ng ating bansa. Inaasahan din natin na yung shearline ay muling makakaapekto within the day, particular na sa Cagayan at Isabela, na maaaring magdala ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan. Muli po, mag-ingat pa rin sa mga posibilidad ng mga landslides and flash floods, lalong-lalo na dito sa may area po ng eastern section ng Northern Luzon, yung Cagayan, Isabela. Dulot nga po yan ng posibleng epekto ng shearline. Magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan at sa may silangang bahagi ng Mindanao, na dulot din po yan ng easterlies. Muli po, mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga landslides and flash floods sa mga nabanggit po na lugar. Mapapansin naman natin sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa may Luzon at sa iba pang bahagi ng Mindanao, makararanas naman ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog bandang tanghali hanggang sa hapon. Kaya mainam magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan sa araw na ito. At dito nga sa Luzon, makikita po natin na ang posibilidad pa rin ng hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Itong Cagayan at Isabela, makakaapekto yung shearline, maaaring magdala ng hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Gayon din sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Ito ay dulot naman ng easterlies. Samantala, umiiral pa rin ang hanging amihan at inaasahan nga natin na sa mga susunod na araw o hanggang bukas ay lalakas muli itong amihan at magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may lugar o sa may lalawigan ng Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa may area ng Ilocos Region, mas maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan. Samantala, yung agwat ng temperatura natin sa Lawag na sa 23 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao 23 to 28 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan nasa 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 23 to 29 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Dulot po iyan ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi po ng Palawan or ng Visayas ang makararanas ng mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito. Kanina nga pong bandang alas 2 sa umaga, nag-issue ng heavy rainfall warning, particular na sa may bahagi ng Negros Oriental at Negros Occidental at southern part ng Cebu. So, posible po yung malalakas pa rin ng mga pag-ulan na kung minsan ay maaaring magdulot ng mga landslides and flash flood. Ngayong araw, magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan na dulot ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Ang silangang bahagi naman po ng Mindanao ay makararanas din ng mga pag-ulan sa araw na ito. Yung area ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay makararanas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa nalabing bahagi ng Mindanao naman, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang mararanasan. Agwat ang temperatura, Zamboanga City, dito ay 23 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala pa tayong nakataas na gale warning, pero posible pong mag-issue ng gale warning sa araw na ito dahil inaasahan nga natin itong paglakas ng hanging amihan. Sa ngayon po, maalon ang karagatan sa may bahagi na extreme northern Luzon, habang dito sa ilang bahagi ng Luzon ay katamtaman hanggang sa maalon ang magiging lagay ng karagatan. Sa ibang bahagi na ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Mag-ingat pa rin po kapag mayroong mga thunderstorms sa kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan.
Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hanggang araw na po ito ng Pasko. Bukas hanggang Martes ay inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa dahil sa epekto or sa mga epekto po ng shear line at ng easterly. So asahan pa rin na magiging maulan dito sa may eastern section ng ating bansa. Samantala, inaasahan nga natin yung paglakas ng northeast monsoon o hanging amihan, kaya posible po na mag-issue tayo ng gale warning lalong-lalo na sa mga baybayin ng Northern Luzon. Inaasahan din natin ang mga hanggang mahinang sa katamtamang pag-ulan na dulot ng hanging amihan, lalong-lalo na dito sa may extreme Northern Luzon, yung area ng Batanes at Babuyan Islands. Pagdating ng araw ng Miyerkules, bisperas ng Pasko, hanggang araw na po ng Pasko, inaasahan natin na hihina din yung epekto ng northeast monsoon o amihan at maging yung epekto ng shear line at easterly. So, posible po mabawasan yung mga pag-ulang nararanasan sa ating bansa pagdating ng araw po ng Miyerkules hanggang Huwebes. Pero posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo within 3 or in the next 3 to 5 days. So, posible hanggang araw ng Pasko, maliit na yung tsansa or posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero mag-update pa rin po tayo kapag may mamataan tayo na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:16 ng umaga at lulubog, ganap na 5:32 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, yung pag-asa.doc.gov.ph at dun sa panahon.gov.ph kung saan makikita nyo po real-time yung mga ini-issue natin ng mga rainfall information, heavy rainfall warning, thunderstorm advisories at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time, bumisita lang kayo sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.